the angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Tatak, alas 6:02 sa sayong kabuntagon. Mga higala, mga tinahod ngating paminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. And yan usab sa kahanginan, of course, din higapon sa RMN Dipolog, DXDR 981, o gusab sa FM 94.1. Sanglit na ka-online internet kining atong tulumanon sa RMN Dipolog. So, pwede usab, no? Magkita o madungog sa website sa rmndipolog.weebly.com. Nobyembre 1, 2015, Adlaw sa mga Santos. Ugma, no, Nobyembre 2, Adlaw sa mga Kalag, nga atong gituhuan, nga atuan na sa laing kalibutan. Kalibutan nga gitawag nato og purgatorio. Okay. Ug mao na nga haom kaayo kining atong tema karon. By the way, murag wala pa man gyud ko mahuman atong gihisgutan sa miagi apan tungod kay kinahanglan atong ipahaom, no, atong ipahaom mga atong tulumanon karon sa kasaulugan, ug tungod kay naamon po'y ga-text nato, no, naiga-text nato ug ang iyang pangutana. By the way, ako sang tan-aw ning iyang unsa ning kuan, kayot lang tan-aw na to diri sa atong cellphone. Gikan sa 0907 4245897. Good PM gahapon gi-text na to. Good PM Veritas. Ask lang ko bahin sa kalag-kalag. Asa mabasa ang kalag-kalag? Sa ngedagkutan ang mga lubong sa mga minatay. So mao na nga ato ning hisgutan karon. Ako man siyang gitextan pod nga maminaw sa atong tulumanon karon, kay diri natutubagon. O unahon sa nato ang adlaw sa mga santos, kay duha man ni kakasaulugan. Nobyembre 1, adlaw sa mga santos, All Saints Day, ug adlaw sa mga kalag, Nobyembre 2. So nahon ng adlaw sa mga santos. Okay. Maghimo ta og objection. Hinoon na hibaw-an na nako gikan sa ubang tinuan. Apan sa karon wa man koy gidalang kopya din higud. Verbatim litra por litra yung pagkahanay. Base lang sa ato yung nadumduman, no, sa maong objection.
Kay kinilagyan tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko nagsentro man sa mga pangutanag tubag. Kung muingon kay tag pangutana, apila ng objection. Kay kinahanglan man og tubag. O nga atong tubag mo na atong gitawag usab og kahayag. Kaya nga naman, kung wala goy tubag sa mga atake sa tinuhuang Katoliko, buot ipasubot nga anaa sa kangitngit ang mga matuuhon mahitungod sa pagtulon ang Katoliko. Kay dili man yun sila madasig sama nako niadto sa dihang na-influensya pa ko sa mga interpretasyon sa mga dili Katoliko o nabugnaw ko og hapit man yun ako biyay ang Katoliko niadto. Itong mga karaang listeners kay balo na ana, no? Sumaw na nga ana akus kang hitngid atos tinuho ang Katoliko apan sa dihang nahiyagana meaning na tin-awa na natubag na ang mga giyuna-huna nga ingog sayop dili man di ay mao na nga ang maong tubag giisip nato nga usapod kadagway kahayag. O kamong nagpaminaw karon nga susama sa akong nasinati niadto, haom ni ninyo, no? Hibalo ko nga ang uban ninyo nibiya nas Katoliko o ang uban pod paingon pagyud nga mubiya, no? So pamasin nga kining atong tulumanon kung maminaw lang mo, basig mapugnan, no? Basig mapugnan ang atong pagpakighiwalay o pagpakigdivorce sa tinuhuang Katoliko nga mao ang Mother Church, inahan nga simbahan. Matod pa, no? Ako naman itong gibasa. So naon sa nato yung adlaw sa mga santos. Matod pa sa dumduman na itong objection. Veritas, asa man mabasa sa Biblia, marag atong iparehas-parehas ang pattern atong sa text message. No? Although, kalag-kalag itong nagsentro. Pero mahimong gawion na to ang pattern, no? Ang kanabang style o ang paghanay o maong pangutana nga giingon man diri nga asa mabasa ang kalag-kalag, pwede na to ingnon po diri usbon lang ning kalag-kalag og adlaw sa mga santos, no? Asa mabasa ang adlaw sa mga santos o pagsaulog sa adlaw sa mga santos. Then apila po na dihang atong tradisyon, no? Nga dagko tag kandila di simbahan og dias kalag-kalag Nobyembre 2 dito sa Minterio pahinungod sa atong mga minahal sa kinabuhi nga ning panaw na sa laing kalibutan nga mahimong tawag na to na og linisanan, purgatorio. Gani ka gabi dito man tas plaza ni apil ta sa atong dialogue sa pagtuo diha matag Sabado og gahapon day ako lang po niisgutan gamay kay og naminaw tong hingtungdan ani. Pag-abot na ko sa plaza kagahapon, medyo nagbalita na to og dili maayong balita, no? Kay namay dili maayong nahitabo nga nahulog na og sinumbagay. O mao na nga nasubo ta og murag nabalaka ta nga basig maundang ng atong dialogue diha og atong hugaw-hugawan atong dialogue og ingon ana nga mga senaryo ba. Hinoon naamong gud po'y nag-ingon nga nakainom ko nutong usa. Sa tupa nawala sa maayong pangwinta siguro. So dili mayo na kay basig maundang lang na atong dialogo diha, gumikan lang sa pipilan o ninyo nga dili muduyog sa atong espiritu diha nga gitamdan. Ang panagrespeto lang, no? Og dili na to ipugos ang atong baruganan og magpaminaway lang ta, no? Murag madalahig ang ubanon niya. Basig paundangon na ta diha. Kuwaon ang atong pagtugot diha. Dili na hinoon mao lagi, no? Dili na to undangon ang usa ka maayong buhat, gumikan lang sa pipilang wala tubay sa mayong espiritu o diwa sa dialogo, no? Pero sa ragon na sa pagkapulis at ulaning pahinumdom sa mga naminaw kay basig
undangon na atong dialogo diha, gumikan lang atong hitabo, no? Mao lang ni atong logic. Undangon ba nato ang institusyon sa pagkapulis, gumikan lang kay dunay mga pulis nga madlungon? So kung dili nato undangon, ang tubag dili nato undangon ang institusyon sa pagkapulis, gumikan lang sa pipila ka mga pulis nga madlungon, ingon ana usab, dili nato undangan ang atong dialogo sa pagtuo, gumikan lang sa pipila nga wala subay sa husto nga diwa o espiritu sa dialogo. Daghan man kong nakita ng mga dialogo nga maingon manggaling nako nga professional yung kaayo, no? Ang mga nagdialogo kay bisan man naglahi og pagtuo, opposing views, apan ana gyud ang pagtahuray, mao na nga wa gyud away. wa gyud sukmagay, no? So ako lang ihangyo, no? May luoy lang pud mo, basig ang uban pud tuyoon lang yun naglawgawon na atong dialogo diha para maundang, no? So maulaw putas Ginoo na, no? O mahadlok puta na, no? Kay ang dialogo ra ba nabasa nako sa PCP2 nga libro, no? Libro sa mga obispo katong nilang desisyon sa katong ilang meeting o council atong 1991, kung wa ko malimot naman ko libro ana. PCP2, Second Plenary Council of the Philippines, na ako'y nadumduman nga nabasa dito nga giingon nga kana kunong dialogo usan na siya kakahimanan, usan na ka instrumento kuno sa pagkabot sa panaghiusa, o kana bang pagkabot ba sa kanang kung pananglit doon natin mga pagkasinabtanay. Ang dialogo, ang pag-istoryahanay, labot na sa atong mga diferensya, usan na siya ka-instrumento nga ana ay posibilidad nga mabalik ang atong panaghiusa. Kaya kung pasagdan lang kuno ng wala ta magkasinabot, di lang yun ta magkasinabot hangtod sa hangtod. Pero ang uban pod mahadlok lagi magig-istoryahanay sa uban nga mga tinuhuan, labi na kay opposing views, mahadlok og mag-away. Na karon papilion lang taan ng duha. Undangan na to ang dialogo kay mahadlok tag maglibati, mag-initay diya sa atong mga abisag asa ta magdebate o magdialogo, mahadlok ta mag-away. Papilion ta dayon dili na to wala tay chance nga mabalik ang atong panaghiusa sa pagtuo. Kay dili naman ta magdialogo. Di naman ta mag-istoryahanay sa atong mga diferensya. Pasagdan naman lang mao na imo, mao po ni ako. Urag, di ba ang gusto sa Ginoo mag-usa man gyud ta, no? Ingon man sa atong Ginoo, amahan mausaon ta sila, maingon nga ikaw og ako usa. So gumikan kay mahadlok ta magdebate, mahadlok ta magdialogo, kay basig mag-away ta, then di na lang gyud ta maghimo ana. So, sa ato pa, okay ra dahi taan ng padayon nga panagbahin-bahin. O, kung adto ta mo pili sa, sige lang magdebate ta. No? Di na magtanom lang po ta og prinsipyo sa maayong panagdebate o diskusyon. Kalma, respetuhanay, di man siguro ta mag-away. Di lang ta mahadlok, no? Di lang ta mahadlok dayon atong ihangyo sa Ginoo, iampos Ginoo nga unta malamdagan ang matag usa. Kung malamdagan gud ang matag usa gud, di man gyud mahitabo ng sinumbagay, di man mahitabo ng sukmagay, mag-away, no? Kay daghan man kong nakita nga mga diskusyon nga di man mag-away. Ta may respetuhanay. No, gatong among diskusyon gali informal noon sa akong higalang Adventist kagabi wa man miga sinumbagay. Maayo man ang among diskusyon, no? Gani basig na minaw po ganito siya ron, no? Di lang nako hinganlan. So mao na, no, ang tamdan nato ang kabugnaw sa una. Og atong tudloan ng mga taong mananaw diha, no? Nga kanagong ilang makita na to, posibleng mo po na ilang sundugon. So kung dili maayo ang atong dialogo, mao po na ilang makita. Labinag na yung mga bata po makakita,
awaton po datong estilo nga dili maayo. So dili na lang sila makat-on unsay husto nga diskusyon. So mao na nga atong ihangyo sa atong mga igsuon, og kung pananglit na hitabo to kay doon na gyud magtuyo og lawgaw diha, ako mong hangyoon, I beg you, kung mahimo pa muluhod ko sa inyong atubangan, ayaw ninyo na himo kay gusto ninyo maundang ang usa ka maayo nga buhat. Maayo man yun ang nga buhat, kay ang dialogo god usa ka pagtinguha nga unta mabalik ang atong panaghiusa. Nya maundang lang na, gumikan lang anang dili maayo na to nga inana. Ito lang tiyon. Maulaw ta og mahadlok tas Ginoo na, no? Okay. Ang dialogo bisan diha sa Biblia, si San Pablo gani kapila naka-enkwentro og debate, no? Diha sa Buhat 16:4, Buhat 16:1-2 ba na? 17:1-2. 17:1-2 og Buhat 16:4. Si Saint Paul nakigdebate, di man ta gusto untaan ang debate, pero wa man gud tay laing choice. Kailangan lang dili nato panalipdan pod ang kamatuoran. Nga ang kamatuoran gilubog man pod ni taning ang ato yung enemy, no? So mao na mga nataas man to. Stilan, I'm sorry, pero importante pod, no? Anyway, kining atong tema nagbalik-balik naman ato naman ning naisgutan, pero naay mga bag-o na kong reflection nga posible nga karon lang ninyo madungog, no? Okay. So adlaw sa mga santos, matod pa sa objection, asa man sa Biblia Veritas kanang pagsaulog og adlaw sa mga santos. Well, mangayo kog pasaylo daan nga wala na ko ma-scan, wala na ko maandam ang akong guide bahin yun na, no? Pero akong gipangayo sa Ginoo nga bisag di nako madumduman tong guide, ang ako lang reflection akong mahatag ninyo sa atong tulumanon karon. Ang pangutana nag-ingon, asa mabasa sa Biblia nga sa ulogon ang adlaw sa mga santos? Diyas pinadayag, nalimot ko bersikulo, nga dunay kamatayon diha sa usa ka buutang tao, ingnon dalang balaan, nga ilang gikalipay og nagsaulog sila gani sa tema nato sa piyesta ato maning naisgutan, no? Nga nagdungaw gyud kog giya ato, no? Kung wa ko malimot, basig makitaan to, no? Naabot to pinadayag, pinadayag, no? Pinadayag pananglit, no? Kuan na to nigbase, isip ka ng example. Gipadayag 11:10 giingon, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa. Mao man ni usa sa gigamit atong sitas nga dili daotan ng pagsaulog og piyesta. Ng piyesta alang sa mga santos. So ikaw lipay din nato na kay nadumdum pug ko sa giingon ni Pablo nga kana kunong kamatayon sa usa ka Kristiyano dag-anan o finishing line. Buni pasabot ang tinuod nga Kristohanon dili siya mahadlok o dili siya masubo sa adlaw siyang kamatayon. Ngano man kay giisip man na nga finishing line. O ano may yung tag finishing line o kanang utlanan term na o kanang pagtapos sa atong gidaganan. Ngano man kay ang atong kinabuhi god karon dinis kalibutan gitawag man gani ni diya sa katekism og militant struggle. Nganong mag-struggle ta, limbasog pa ta dinis kalibutan, ngano kay ang yawa sige panintal na to. Mao na nga limbasog gyud taon ta kung saon na to pag bakig-away ang demonyo, bugno anang iyang mga tentasyon kay di ra ba gyud ta ka sukol niya, malupig ra ba gyud ta, makahimo ra ba gyud ta sala. Di ba? Sugsigig bugno. Nya diha kuno sa adlaw sa kamatayon diha ta makapahulay anang bugno So mao na nga dili nato ikahadlok atong mga Kristohanon sa atong adlaw sa kamatayon.
Ug mao na nga sa ulogon kay dako nato ng pasalamat sa Ginoo nga nakaabot ta sa atong finishing line. Di ba? Pero kung dili maayo ang atong pagkakristohanon, ang atong pagkatao, mahadlok gyud ta mamatay. Kay ang kamatayon nato nagpasabot man nga wa na tay chance, kay ang atong chance naa ra man diri sa kalibutan. May lang mapurgatorio ka kay mga mo ni atong mesgutan po ron. Kay iyagi ka, linisan ka diha og mapunta ra magyapon ka sa langit. Pero kung disgrasya gyud maigo gyud ka anang nasa 1 Juan 5:16-17 nga kung ang imong sala bugat o kanang gitawag na tug mortal nga dili na matabang og ampo, na wa na magyud ka na impierno na magyud ka. Pero naamanggoy sala nga ikaampo, basahan ko ninyo 1 Juan 5:16-17, but pasabot dili ka mapuntas impierno kung mawala na imong sala ikaampo pa. Kaya lang parehason tanan impierno nga dili man parehas gibug-aton sala, no? Nawala ng hustisya na. Og matud pa sa teologong Katoliko, gihulagway dia sa 1 Corinto 3:15. O 15 nga ang kaluwasan nakab-utuod na nadagatan pero giagi og pag-purify, gipasabot diha ang terminong gigamit diha sama ra nga nagkaikyas kalayo. O mo ni sa daghang mga apologies nga Katolikong gigamit yun ning sitasa, diha gipasabot ng gitawag nato og purgatorio. Usa ka lugar o kung di man na lugar, estado niya kalayo ba na o dili, basta linisanan o hapitanan na skag limpyuhan sa ayha mo entrada mo sulod sa langit. Kay sa langit stricto, wala gay bisang gamayng mansa pasudlon dito. Parehas na nagmusulod tas tung balay, kinahanglan sa gyud ta mo taktak sa abog buling sa atong sapatos tsinelas sa ayha ta mo sulod sa tung balay, kay mahugaw niya atong balay sulod. Ingon ana ang langit stricto. Siguro sa atong balay sugot rata nga bisag di ta ka panaktak og kanang abog o buling sa atong sapatos tsinelas, okay rata mabuling. Pero sa langit dili wala walay pasudlon dito nga bisan dunay gamayng mansa. Nanas pinariya gani walang pun ako lagi andama kung gayda ni kay nagsalig man ta nga mo tultol ra pud ang espiritu nato o dali na mangguta. Kay kagabi ni apil Potas Plaza then atong dialogo ako magputong gi-video atong dialogo sa Plaza gabi o akong gi-upload pod sa internet. Mao na nga kung mo internet tanawa po niya ninyo, no? Gani no mo na nag-upload kay ganina na ahya ko naabot na ni paingon diri sa istasyon mo ipagkahuman pug upload ako magaling na share, no? Kadtong ibalo sa akong Facebook, tanawa diha sa akong Facebook sa akong timeline na diha ang dialogo namo gabi, no? Uban sa atong higala nga Adventist, no, evangelist. So mao na dili noon ang tibuok, kay kung tibuok maglisod tag upload edit o basin pod ingon pa nila ayaw kayo tas abiritas ng imong video kay basig pulan na sila tanaw, di sila mo tanaw kay madugay. Pero gani taas namang galing to, kulang gyud tong giputol gikat og atong paklaro lang dito ang side gyud sa atong paliwanag gyud sa simbahan Katoliko, although gi-plaster pod ang objection, no? Dayon ang katong explanation na to, although dili gyud to ingon detalles nga tanan kay wa mo putagatan og guide ato, taman raman stong madumduman. So mao na nga nindot kay usa na to ka eye opener alang sa mga nagdudaan ng atong pagtulon-an sa purgatorio. So mao na, no, adlaw sa mga santos. So kanang tuig-tuig na to og pagsaulog og piyesta alang sa usa ka santos, mo na pag individual tinagsa, gitagsa-tagsa na to ang gituhuan natong santos nya. Kay naapos Biblia god pasidungga na sila, no? Di na lang ko mo review pa kay atong mga teksto kay mo samot jud ko ka dugay, di na ko maisgutan ng uban
Kamo na lang siguro kung nagbasa mo Biblia, hinumdumi po ng mga tekstos Biblia nga angay pasidunggan ng mga maayog panigingnan, balaan. Ang usa sa logic na to ana, kung kitang mga Pilipino nagpasidungog ta ni Dr. Jose Rizal isip bayani sa atong nasod, giunsa man nato pagpasidungog si Rizal na agitay gigahin nga adlaw alang niya sa atong pagpasidungog o sa atong pag-celebrate, no? Sa iyang adlaw ng Rizal Day na to, di ba? Kung atong gipasidunggan si Rizal nga bayani si Rizal sa atong gamayng nasod nga Pilipinas, unsa pa kaha ang mga santos nga ang ilang kabayani Catholic o pang tibuok kalibutan yun o universal. Mao man na ang kanunay yun akong mayingon ko nga pag-iisipan natin yan. Pag-iisipan o hunaon na nato og ayo, no? Parang tingali, no? Mayingon na kog tingali nga basig mahigugma ra nato ang Katoliko, kung makasabot na ta, no? Atong tun-an pag-ayo ang Katoliko, dili lang ta magsalig anang mga pulong sa mga kaaway, kadtong mga gikans, mga ba-bas, mga adunay gyud kaligut-gut sa tinuo ang Katoliko. Usahay po dili po ta kabasol. Kaya nahinumdum ko das katekism. Nas katekism, di gyud ako malimtan kay dili gyud po ta ka completely kundina o kana bang ipakasala gyud nato sa tanan nga mga ningbiya, no? Kay na ay statement diha, importante kay ni na statement das katekism, nalimot lang ko unsa to nga part nga giingon diha, our infidelity to truth creates divisions, no? Kung sabi ni siya pa na atong pagsabot ana, ang ato kunong pagkadili maunungon sa kamatuuran makapabahin-bahin sa katawhan. Ano malandong gyud ko ana, but pasabot nga kitang mga Katoliko o mga pare ba nato, obispo ba nato, bisan pagali atong Santo Papa, kung pipila kanila ang dili maunungon sa kamatuuran, posibleng mo nay usa sinungdan nga mabahin-bahin ang mga karnero sa Ginoo, ang katawhan. Namulandong ko na tinuod man gyud pananglit, no? Ang usa ka pari o usa ka obispo dili magtinarong sa iyang katungdanan isip magbalantay. Unsa may posibleng mahitabo? Ang posibleng mahitabo nga kadtong mga sakop o mga karnero nga dili pa hamtong ang ilang pagtuo, no? Bata pa, no? Katong dali ra mabikil ba, no? Na ay mga karnero o mga magtutuo nga magkakita galig dili maayo sa ilang mga leader, mabugnaw dayon. Og inig kabugnaw, di na dayon ganahan mo simba. So sama ra nga gipatay na to ang pagtuo sa maong tao, sa maong Kristiyano, sa maong parokyano. Kay di naman tumadasig sa pagsimba. Kaya ang iyang pagtuo bata pa lagi, gamay lang kuan mo iyak dayon. Oh, ina naman ng bata mo gamay kuan iyak dayon. Oh. Inana po ng mga Katoliko nga dili pahamtong ang ilang pagtuo, kita galig pare nga dili maayo, sibat dayon. Di ba? So mo nang gaingong ko, usapod ana katong naapay kahigayunan sa pagtuon og ayos pagtuo, then diapod sa pagtudlo og dili pod itudlo ang angay itudlo nya magutomon ang mga sakop sa angay nilang makaon unta nga mga pagtulunan, labi na og pangutan-on sila sa mga dili Katoliko, unsa man ang larawan, unsa man ang purgatorio, unsa man ang daghang pangutana nya, di sila katubag usapon na nga makapabahin-bahin sa mga Katoliko, mangbiya kay wa may katinawan nga nahatag ang pari ba, no? Dili pud tanan kinapay mga pari nga mantigo gyud pod. Ina to lahapon tanan, no? Kay ang nakasipyat po nato sa lahapon tanang mga pari na dili tanang mga pari nga nagpadayon lang sa ilang mga lapsis na apoy matinud-anon yun. So ingon ana, o gawas aning atong gisgutan karon nga mga pagtulunan nga wala masabti, usa na siya ako lang po nang gikuan kay basig na po'y pari nga naminaw nga pahinumdum po nila nga usa po na sa hinungdan dili lang gyud pod completely 100% atong ipasangil o ipakasa sa mga nangbiya
o sa mga dili Katoliko kining atong panagbahin-bahin dili lang bisan sa atong kaugalingon mismo sa sulod mismo sa simbahan na ay mga pagkukulang, no, bisan ako, no, na ako'y pagkukulang sa akong tinuhoang Katoliko, na apod gani ko'y pagkukulang mismo sa akong pamilya, no. So ang kuno na to na walay perpekto na to. Hinaot unta nga kanang mo uminto ta nga mulambo gyud ang atong pagtuo, para nga unta mabalik ang atong panaghiusa. Mao na nga tarungon yun nato tong pagtuo para nga dako kayong chance nga mamaayo yun nato ang atong simbahan. So hinaon katong mga hamtong gis pagtuo dili man gyud nila ibase ang ilang pagtuo sa ilang pari o sa ilang leader. Kay kanang mga hamtong sa pagtuo ang ilang tan-awon diha inigsimba nila si Kristo man. Kay si Kristo man gyud diha sa misa na to, di ba, dili man ang pari mo sentro, kay kanang pari alter Christus ra man na. Di ba? Kay kanang gibuhat sa pari sugo na sa Ginoo, katong niingon ng Ginoo, buhatan ninyo kini alang sa paghandom nako. Dili nakabubuton sa pari nang iyang gibuhat diha sa misa. Kanang pari lang nakita nato pari, no, laig nawong dili si Kristo. Pero alter Christus but pusabot sama rang si Kristong nagkuan diha, naghimo ana pagtipik-tipik sa tinapay. Mao na, no, kung panan-aw na to pari ang iya ra gyung pagkatao mahimong mapandol gyud ta diha. Kay kanang pari mismo manubag man po na sa iyang pagkapari. Muatubang mangyapon na sa hukmanan ni Kristo. Dili man naingon nga kung mapari ka mura na pug kas Kristo. Dili na den pagkakita nimo si imong pare imo jong parehason ni Kristo nya kay dili man gyud na si Kristo nang pare mingon ning kag dili ko ani di na ko mosimba. na unsaon pagkatuman dayon atong giingon diha ni Kristo, buhatan niyo kini alang sa paghandom kanako. Andi na ta mo apil og paghandom agi lang sa pare. Di ba? O inani alang pagunahon na kanang pare diha og di man gay kaganahan buluyagon manggaling na. Ing na lang nga ikaw na Ginoo bahala niya. Mahimo iampo pagali samat sa gibuhat sa Ginoo ngadto ni Pedro. Kay di ba nana sa Lucas ba na 22 nakalimot ko sa tutong sitasa nga katong giampo ni Kristo Pedro. Kay nasayod man gyud si Kristo nga moagi gyud kapandol si Pedro. Gani iya pamanggali gitugyanan sa mga yaw is ginghiran sa langit, simbolo sa iyang pagka-visible head o executive minister o pope, no? So iya pamanggali gitugyanan mao na ingon siya nga giingnan siya nga nagampo ako alang nimo Simon aron dili gyud mahugno completely imong pagtuo kung mabalik na kanako lig-on na usab imong mga igsoon. So bisan si Kristo sayod nga maagi kapandol si Pedro. Unsa man tong pagkapandol ni Pedro? Kadtong iyang gilimod si Kristo kay nahadlok siya kay katong pagkamatay ni Kristo god wa naman din to ang mga tinun-an nga bugnaw man. Ang katong wa pa siya mabanhaw. Then isig ko anay naman din panagan panglagyo din og makit-an sila, kauban man mo ato. Umingon dili wa ko kailana munguan din mahitabo manggali po na nato. Hinang mahadlok taw sa di na ta kabalo musultis tinuod. Hinang mahadlok na ta di na ta kabalo musultis tinuod. Di ba? Kumon mo na nato mga tao, no? Bisag Kristiyano lagi ta na kaambit tas batasan si Ginoo pero sahay manalaw man ta. Manalaw ta sayo nang ka labi tiunan kas bukas pusil sa kuan hulgaon imong pagtuon sa man. Di bala okay o kuan imong kinabuhi unsa man. Imong pagtuo o kining kuan tama sa bala. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw asa na ba ta ato, no? Santos. So kanang tuig-tuig na tong piyesta alang sa mga santos tinagsa na. Pero ang tibuok ana tanan yung mga santos kining adlaw karon. Dayon atong hinumduman para madasig ta nga kining atong pagsaulog sa adlaw sa mga santos dili man ni kay tradisyon lang nga atong buhaton
tag tuig-tuig unya walay mensahe nga ato gyung tinguhaon. Ang mensahe gud aning atong pagsaulog adlaw sa mga santos nga unta sa atong pagsaulog niini ang grasya mulihok diri sa atong pagkakristohanon nga unta maawat pud nato ang example sa mga santos nga gipakita. Okay, ato gong gisaulog but pasabot kuanta kanang atong gitreasure, no, gipaka bulawan nato ang kinabuhi sa mga santos. Mo bitong atong gisaulog. But pasabot nga andam ta o atong gitunguha ang pagsunod sa ilang mga lakang, no? Basing dunay mo mangutana ron nga mukuan daghan pa dayong huna-hunaon atong biritas, di ba si Kristo ra? Kay mga Kristiyano ta Kristo ra gyud. Tinuod man na nga Kristo ra gyud, pero pagbuot man po na ni Kristo nga kung mo-focus ta niya, i-appeal po nato ning iyang mga higala, ini mga santos. Gani wa man siya magbinungtong sa iyang tahas isip sulugoon sa Dios. Kay naa diya sa Juan 20 19-23 wala maghinakog si Kristo sa iyang buhat sa pagpangluwas o kanang pagpataliwala. Di ba ako naman yung nisgutan ninyo? Basahan, no, ug usab, no, ang Juan 20:19-23 uban na sa mga mata nga Katoliko. Kay kung ang mata nga protestantismo matong gamiton basilo ako, no, kung mata nga protestantismo, mata sa protestantismo atong gamiton, mahimong dili kita ka kitaan ning kamatuoran na, no? Mata sa Katolisismo may gamita kung mubasa ta ng Juan 20:19-23. Giingon diha, no, niing Kristo usas mga pulong diha. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Di ba tin-aw na nga gipaambit ni Kristo ang iyang buhat sa pagpataliwala? Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kitsa maning kaninyo mga tinun-an nga himo maning mga santos. So unsa man ang pinadala sa Amahan? Manggilabot, magsasangyaw, propeta, sa panang mga hiyas diya nga manudlo gyud sa mga pagtulun-an sa Dios, pagtulun ang langit nun. Pagbuhat man sa pagpataliwala og mo man ay gibuhat sa mga apostol. So ingon ana nga but pasabot nga kung himuon natong sentro sa atong pagtuos Kristo, but dili na but pasabot nga dili maapiling mga iyang mga higala, kining iyang pangsugoon pod, mga santos, pagtulon ang Katoliko ni. So naa manggalin na pamulong manggalin na ni Pablo, nga dili na kontradiksyon kung himuon po natong example ng mga santos, no? Nga diri sa 1 Corinto 11 versikulo 1, no? 1 Corinto 11 versikulo asa ba ni wala naman ko. 1 Corinto 11 versikulo 1 ba to? Diara, 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 1. Nagingon si Pablo, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Very clear, no? Tinaw kayo. Himu apo ko ninyong panig-ingnan sa lain ng bersyon sa pagkahanay, no? Himu apo ko ninyong panig-ingnan sa mga gihimo na kong panig-ingnan ng atong Ginoo, Ginoong Hesukristo. So wala masayop ang Katoliko kung kini mga santos gihimo pong panig-ingnan. Di ba? Kay actually kung himuon atong panig-ingnan ang mga santos, si Kristo man ang labang na himong panig-ingnan ana uno man, kay kanang giawat nato nga santos, ang giawat ana si Kristo man. Dili man kanang santusa may original anang iyang pagkasantos, si Kristo may original ana, niawat lang siya, din ato po siyang giawat, di mura ra po giawat nato si Kristo mismo. Kay kanang iyang gibuhat dili man na iyang example, gikan man sa Ginoo. Pagtulon ang Katoliko. So mao na nga kanang 1 Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala si Kristo ra tinuod na, pero di ta kabuot ni Kristo ipaambit na niya kanang iyang pagka tigpataliwala sa mga butang nga pwede ra pod maambit sa uban. Sama anang pagka magsasangyaw, buhat man as pagka tigpataliwala. Dahil kana pong pagka makaampo, nga pwede makaampo sila nga para sa atong kapakanan. Dumduman ako tong
argumento nga akong gigamit nga usa sa nahimong instrumento nga nibalik tong usa ka pamilya nga na born again gikan sa Katoliko. Then nibalik na sa Katoliko. Nakadumdum ko sa Victoria Country Homes pasig naminaw tong pamilya karon. Wala ba ka bisita og balik dito. Dugay na kayo to. Ang argumentong gigamit nako nga dili daotan ng intercessory power sa mga santos. Lagi ngon katong pamilya nga nag-Bible study nga na born again. Hisgutan na mo ng meritos mga santos. Example na ko, di lagi gyud gali ka ng santos. Kana yung practical gyud akong gi-example. Niingon man gutong kuan, di lang nako isgutan na ngan babae. Ingon siya, Brad. Tanawa, Brad. Unsa ka epektibo nga modritso ta og ampo sa Ginoo nga wala nay tawag-tawag pagsantos. Si Kristo ra gyud akong gisangpit. Ang akong anak gihilantan. Init kaayo. Init kaayo. Nagampo ko sa Ginoo nga unta mahuwasan sa hilanat ang akong anak. Mahuwasan sila na akong anak. Ditso kus Ginoo, wala ko musangpit anang inyong San Vicente, San Antonio, Padua. Ditso ra gyud kus Ginoo. Tanawa, Brad, wa mamtig dugay gipaningot akong anak, gihuwasan sila nat. Di tubag dayon ko, praise the Lord, sister. Tingala siya, nag-praise the Lord ko. Anong nag-praise the Lord man ka? Na siguro siyang unahuna nga anong nag-praise the Lord ko nga katong iyang istorya nako argumento man to niya in against akong pagtuong Katoliko nga pwede pud makatabang ang mga santos. Iingon siya nga tanawa, diretso ko sa Ginoo, epektibo kayo. Wa na ko mohapit og santos-santos pa diya. Diretso ko sa Ginoo ampo. Huwasan lagi akong anak. Dili gyud ingon totally nga inani pag-istorya. Ako lang ning emphasis uban, no? Emphasis added sa kuan pa. Pero imo ni ang istorya gyud, ang tinor. Nag-praise the Lord ko. Akong gi-explain sa iya nganong nag-praise the Lord ko. Nag-praise the Lord ko, sister, ngano man. Kay kanang imong gibuhat para sa imong anak, mipataliwala ka. Ano man. Kay kanang imong gipangayo sa Ginoo dili na para nimo, para na sa imong anak. Di ba, sister? Malandong siya to kung istorya. Usa to sa argumento nga gipadayag sa Ginoo nato nga dito siya na hinahinay kasabot anang intercession of saints. Nga bisag si Kristo ang bugtong tigpataliwala nasa 1 Timoteo 2:5, wala gahinakog si Kristo anang pagkabugtong tigpataliwala niya. Gipaambit niya sa nagkadaiyang paagi. Bisan ako karon diring nag-share ninyo, no? Mahimong mubalik mo tinuod nga inahang simbahan, gumikan na ining atong tulmanon. Na naman gali po ko yung mga testimonyo, self-serving ni, pero kalimtan na lang ng self-serving, ang mensahe na lang. Daghan di na lang nako dito kuan ay mga mag-message na ako sa Facebook. Salamat ko mo nang usas nakapadasig nako. Nga daghan ra gyud pod nga nahimong instrumento ni atong tulmanon, no? Dili lang diri sa Dipolog, tuapos gawas mga OFW mag-message nako. Salamatan nato ang Ginoo nga nakatampo ra pod nila ning atong tulmanon, no? Malipay man kuno sila god, mas daghan kong kanang followers atong tulmanon mga OFW. Naglibog ko bang anong mas daghan man tong OFW nga mo feedback nako kaysa mga diri ras Dipolog nga naminaw. Nang malandong ko ana, naano tayo nag-share nako, naingon siya nga diregos kuan veritas sa layo gawas sa atong nasod. Mahinangop mong gud mi anang Bisaya. Kay wa may mga Bisaya dire. Nya kana imong programa Bisaya man mo nang kita media sa YouTube ug unsa diha amo gyud nang i-download paminahon. Na di og maminaw nagalito usa. No, kung ako anak pwede ra siguro nganlan si Engineer Paluka ba to. Nga sa una ko no dito, ang dugay naman siya dito sa gawas. Yang ipang-download na atong tulmanon nga sa iyang nang paminahon kay tag-asman tag sa kaoras gud. Yan nang paminahon itunong niya paingon na siya matulog, no? Gani usahay di na siya katiwas og paminaw kay makatulog na siya. So mao na nga salamat as Ginoo nga nakatampo ra pud ni atong tulmanon, no? Og sa akong nahibaw-an lig-on na yung kaayo ang pagtuo, no? sa Katoliko.
So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, asa na ba ta ato? Daghan kay tang mga bulak-bulak, no. Anyway, di man po dautan ng bulak-bulak, no, kay gani karon kinahanglan man na nato kay no di busy gali na atong bulakan ron, kay usa man na sa expression pod sa atong gugma kanang bulak. So muna nga usahay gog seryoso ra ta sa atong topic, dili na ta magbulak-bulak. Basig makaingon mo nga kulang man na imong gugma veritas. Wala may mga palamuti, wala may mga ekspresyon. Okay. Bitaw, mao na, no? Ayaw po ninyo isipa nga magbulak-bulak ka diri nga nawa na gyud sa atong tema, no? Apil lang bulak-bulak. Kay bisan asa ta, no, atong mga programa makapaanindot man gyud ang bulak. Di ba? Makapaanindot yun ang bulak, no? Bisan diya sa atong mga stage, so atong mga program, mupalit man kita, mo gasto pa mga itag bulak para i-decorate, no, para pag unsa na para nindot pod ang atong mga stage o unsa pa na diha atong mga celebration. So anyway, og di nato ni matibawas ron kay 10 minutos naman lang kapin. Atang ilang po ninyo sunod dayon Domingo. So mao na nga kining adlaw sa mga santos kuha ni kanang implicitly kinahanglang buhaton nato ni. Pero og ang argumento maingon nga naa ba nas Biblia veritas nga kinahanglan gyud ang buhaton ng pagsaulog adlaw sa mga santos. Well, ako ang akong pagka-apologist ko dili ko matawag og scholastic o kana bang historical, kay ako kulang pa kog nabasa, no. Salamat manggaling ko ni katong sa atong mga teacher. Nga gitagaan kog libro, di lang na ako hinganlan, no. Okay, authorization. Salamat kay sir, no. One time diri day ako lang isulti ninyo, di lang ko magisgot og ngalan. Pag humana to stong tulumanon diri, nay ni tagbo nako gamotor gadala og libro nga dako. Kaya wala mo gunsa ako lang hinganlan. Bible commentary ni Saint Jerome. Yang gihatag na to. Gihatag ha? Dako kayong baga nga Bible commentary ni Saint Jerome. So munang na ako'y kopya na ron sa Bible commentary ni Saint Jerome. Kay siguro pagbuot ra pud sa kahitasan nga madugangan atong mga armas, no, isip apologist, no. Maayo jud kayong Ginoo, no. Usa ka maestro naghatag na to og kuan dako kaayong libro nga ni Saint Jerome na gihawiran ako sa balay karon. Niya gani ga wa pa ko kabasag og detalye kay daghan pa pugula ang gibasa, pugnit-pugnit lang, no. So mao na, salamat kay sir, no, kung naminaw ka karon. So mao na ang kining atong mga dalanan ng testimony pod, no. So karon basig moingon ang uban nga asa man gyud na litra por litra veritas nga kinahanglan sa ulogon jud ang adlaw sa mga santos o bisan kanang adlaw sa mga kalag nga inyong gituhuan nga tuwa sa linisanan o kanang gitawag ninyo purgatorio. Well, mahimong litra por litra dili nato na mabasa. Pero common sense lang. Tanan ba nga kinahanglang buhaton nato basahan gyud Biblia litra por litra? Mao ni, no? Logic ba? Tanan ba gyung buhaton nato karon panahong Kristiyano? Kinahanglan ba gyud ato gyung kuhaag bersikulo sa Biblia? But pasabot, kinahanglan ba gyud naa ba gyud Biblia litra por litra mabasa? Tanang buhaton nato mga Kristiyano? Mangutana po ko, tanan bang tinuhuan ron na kining mga nag-atakis Katoliko? Tanan bang mga tinuhuan ron tanan nilang gibuhat na as Biblia? Mangutana ta. Pananglit sampol, sige na nako ning gi-example. Ang atong mga igsoong Iglesia ni Kristo, tanang bang gibuhat nila na as Biblia? Ako daghan man yung ikasulti, daghan man yung wala as Biblia. Sample, kanang celebration nila every July 27, wala man as Biblia. Ano man, kay kanang July 27 nga kasaulugan nilang anniversary, nahitabo na tungod kay dito nagsugod na ilang tinuhuan. Nya, panahon sa mga apostol, wala pa nang naang kasaulugan na. So walay kasaulugan nga anniversary every July 27 ang mga apostol. So usa na sa gibuhat sa mga Iglesia ni Kristo nga wala sa Biblia. Lain pa. Ang Iglesia ni Kristo sa Biblia naabay pasugo magasin?
Wala pa'y printing press sa una. Nahon nila. Pero wala na ito nagisaway. Di makikita mga Katoliko, daghan po tang libro. Daghan man tang mga napatay katikism, napatay dogmatic theology for the laity. Oo. Wata magsaway ana, pero kita, sawayon tanilag daghan kitang libro. Di ba? Sawayon tanilag daghan ba pakunoy katikism. So, mura wag usahay mamalandong ko ba? Kung Katoliko gali mo ilang pangutanon, pangitaag ebidensya, kinahanglan gyud na as Biblia. O asa man na as Biblia Veritas kanang kalag-kalag, adlaw sa mga santos, kanang Christmas. Nga kinahanglan sa ulogon jud wala lagi na sa Biblia, pero ang pangutana ni supak bang Ginoo na? Kaya ako lain man ko, bako mang balihon pod, asa mabasa sa Biblia nga supak ang Ginoo nga magsaulog og Christmas. Asa mabasa sa Biblia nga supak ang magsaulog og adlaw sa mga santos og adlaw sa mga kalag. Aber ko na be, unsa may bersikulo ana? Naa gali mo bisag usa lang ka bersikulo, karon dayon mo biya kus kung pagkatoliko. So, mao na ato po ka saksi niyo ba pasaylo alang yung kunin niyo ha, pero dili na ako intensyon nga pasakitan ninyong kasing-kasing. Hinoon dili man tanang sakit makadaot na to, na may mga sakit kinahanglan dawaton na to, pras anang bakuna sa bata sakit na pero kinahanglan dawaton. Injection na to, bakuna na to, sakit na pero kinahanglan dawaton. Mahimong kini nga atong tulumanon ron sakit ni pero kinahanglan dawaton kay kamatuoran. Kamatuoran. So mao na nga saksi niyo ba? Sige tag paninglan og teksto asa man na sa Biblia Veritas. Balos po ko. Yung gitudlo po ni ato ni Bacalson ako. Yun siya nga. Kanag mutubag galing kag dili Katoliko nga gamay ra imong oras. Narang sampol makatagbo ka sa barbiruhan ba o diya sa eskina. Pagtuon og kanang short apologetics, kanang mubo nga response nga unto pod. Saon mo na attorney? Insya na ni, kung nagalimingon nga asa mabasa sa Biblia nga kana mingon nga walay purgatorio. Kana ko na mingon nga walay purgatorio. Pwede nimo na balihon pug pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga walay purgatorio? Ana. Christmas pod. Okay, asa mabasa nga magsaulog og Christmas? Pwede ko na balihon pod nga asa mabasa sa Biblia nga daotan ang pagsaulog og Christmas. Na pagbalira ko nun nimo sa pangutana, kapuntos na ka. Di na kakinahanglan kutlo pagalig teksto sa Biblia. Sakto pod. Okay, na ako naman ning gitudlo diri ninyo no. Iyon siya nga nung gitudlo naman na nimo Veritas diya, maatikan na kaana. Bahala na, di man ni panghinakog ning kuan apologetics para manistanan, no? Para manistanan. Na may gatex di ay tuod diri. Taysa na ay gatex sapit na no. Okay. Nag-text ag sa ulingan natong higala no, o ACFD po ingon diri o si nganlan lang nako ka Brad no, di man siguro ka kuan. Brad Jerry nalimot ko sa apelyido. Brad Jerry sa ulingan. Iyang text message nako, morning Brad, praise God brother, nindot kaayo ay imong topic karon. Pakusgan ako radyo diri, naminaw man good saksi ako silingan na animo ang Holy Spirit guided ka bro. Okay, sani lakoy sipyat minaw nimo God ako na si sipyat minaw na dire sa tong programa. Salamat kay Brad no. Okay, nainomdom po ko atong taga Davao nga nag-message nako. Inanay po yang gihimo. Ya galing gipang download na atong programa sa YouTube ug kanang nasa kong website. Then iya ding ipa-play dito sa ilang balay, then ipakusgan jud ko ayaw pud taon suko na nimo diha. Okay. Bahala na ko no. Iyang gipadungog. Paras po ato dahil OFW na kung ako malimot si Rexter Bakalan ba to? Brad, kung makapaminaw ka ani, akong himoong example imong giistorya nako. Mo po iyang gihimo dito sa iyang gisakan. Atong mga programa iyang pakusgan, magminaw siya kay naaman sa pikas kwarto ko no, naamay mga dilingon nato pod. Ingon siya. Okay, so dili ba ni ingon pag unsa no nga ato ning giaway-away na to, dili lang kay ato ning kuan diri nga mutahod man pud tag explanation sa ubang mga dili Katoliko. Then hangyo lang pud nga paminawa po ning atoa.
Okay, then timbang-timbangon na to. Oh. Okay, so wa naman ko igong panahon, no? 5 minutos na lay nahibilin. Dayon nagtuon man ko nga di na ko hutdon yun. Ug ayon ning kuan oras. Parang ang istasyon pod makapangandam og ayo, maka-feed pa og mga kinibang mga advertisement o mga pahinumdom before sa next program. Mao na nga di lang siguro nako sa ipadayon tung uban nga kinahanglan nako sigutan. Ang mahitungod gyud sa pagsentro sa purgatorio, paminaw ninyo sunod Domingo pohon, no? Atong sigutan pag-ayo ning purgatorio, no? Unsay panudlo simbahan ani? Og kuan lang siguro atong ipasalig ninyo practical apologetics, kay kung inyo kung pangayuan og scholastic apologetics di ko pasalig pa ana kay kulang pa kog nabasa, no? Daghan pa kong wa mabasa, no? Katugaling naghatag na kog Bible commentary ni St. Jerome, wa pa gyud ako gyud mabasa, nasugdan ra nako. Then wa pa nako matiwas kay daghan pa kong gibasa, no? Daga church history kulang bagay kog nabasa church history. Mo nang I rate myself as an apologist, murag dili jud ko scholastic apologist pa, no? Kuan lang practical apologist, practical apologetics sa akong medyo nakatunan. Daghan mong guning field sa apologetics na scholastic o practical, mahimo kibalutaan na tanan, parang kuan nyo ta sa military pa, hitsas tag mga armas. Okay, hitsas tag mga armas. Kining mga armas na to dili ni pangpatay o kinabuhi sa tao, kundi paghatag ng kinabuhi sa tao, o dili lang kinabuhi diri sa yuta, kinabuhi para maandam pagsulod ngadto sa kingharian sa langit. So wa naman tay igong panahon, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Ayaw kalimti nga kining tulumanon ni Veritas usa lang ka instrumento. O ginaot nga ug unsa may na padayag nato dinhi nga makadaot, ayaw ninyo i-appeal. Kadturang makaayo kaninyo. Si Veritas wala magpasiatab nga tanan yang sulti puros husto. Ako nagtuo nga tungod kay miyembro ra ko, dili gali ko apil sa magisterium, posible kong masayop. Pero kung ang akong mga gipanulti dinhi gikan sa atong magisterium, opisyal nga mga magtutudlo, ang inyong gituhuan dili ako kundi sila. Hangtod sunod Domingo pohon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa akong mga amigo diri sa technical side, Danny Lu Rugtax Ilumba, si Ruji, basig na si Ruji po, no? Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa 4 pesos nga tambal sa ubo, maayo gyud.